Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapatid, magandang araw po, and then bago lang tayo natapos sa ating solemn exorcism sa Sang Madre. At siguro i-share ko yung detalye sa buong pangyayari namin with sister. Almost 2 hours po, no, ng exorcism natin. And then salamat sa Diyos, natapos tayo. Then meron tayong misa ngayon. Dahil promise ko sa inyo na i-share ko po yung martir sa araw na ito. Okay? Ang martir sa araw na ito ay si Saint Januarius. Isang obispo and then naging martir, no? So hindi natatakot mamatay dahil alam naman niya na merong muling pagkabuhay. Okay? Ang feast din niya ngayon, patron of Naples, patron din siya sa mga blood banks and those suffering from volcanic eruptions, sa mga pagtubo na pag-erupt ng mga vulkan. Okay? So ngayon, pag-usapan natin siya. Saint Januarius was the bishop of Benevento, Italy, in the year 3rd and 4th century. He lived during the time of the Roman persecution of Christian under Emperor Diocletian. Nandito naman si Emperor Diocletian, no? Daming naging martir sa kanya, no? Saan kaya siya ngayon? Inilagay ng Panginoon. Kung hindi ito nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, mamiligro siya sa impyerno. Around the year 305 AD, he was arrested with his companions for the Christian faith. No? So, bilang isang Kristiyano ay ano na yun? It is a crime, no? Kung nasilang pa tayo, nandun pa si Father Darwin sa mga taong ito, maging papatayin tayo, no? According to tradition, they were thrown to wild beasts in the amphitheater of Pozzuoli. But the animals did not harm them. So hindi sila kinain sa mga wild beasts, no? Hindi sila sinaktan, no? Yan po ang milagro. Dahil hindi sila kinakain, kahit gutom ang mga wild beasts, dito po yung divine protection, no? Kung hindi mo pa talaga araw, hindi ka pa mamamatay. Dahil dito, anong ginawa ng mga berdugong ito? They were then beheaded. Pinugutan ng buhay. No? Pinugutan yung mga ulo nila. Isa na dito, si Saint Januarius. Okay? Meron siya tinatawag, the miracle of the blood. Yung dugo niya. Yung dugo niya. One of the most famous miracles associated with Saint Januarius is the liquefaction of his blood. Meron siyang dugo na naiwan, mga kapatid, na ano na yan, na tumigas na, no? Pero merong araw daw
na mag-liquefy. No? A vial believed to contain his dried blood is kept in the Naples Cathedral. On 3 occasions during the year, including September 19, his feast, the blood miraculously liquefies. So, meron daw every, especially during the year September 19, ngayon, mag-liquefies daw. So, parang nakita ko video ni, Pope Francis. Search mo na to. The blood of Saint Januarius. So matagal na po itong santo na ito. Ang naka-observe nito, liquefied. Sa pagbisita ni Pope Francis, nag-liquefy, no? Ito po, ito yung, pakita ko sa inyo, pakita ko sa inyo. Ito po. Pakita ko sa inyo, no? So, 3rd century pa itong dugo niya, nag-dry. Tingnan nyo, ito po. The patron saint of Naples was placed front and center during a meeting with Pope Francis. Priests, nuns, and other religious received the Pope with great excitement. The Archbishop even allowed religious from 7 cloistered convents to go out. Excited religious overtook protocol and approached the Pope, causing some funny and endearing confusion. Guarda, sorelle dopo, e queste sono i clausure, figuriamoci quelle non clausure. Che cosa succede? As he often does, Pope Francis gave some advice to the religious so that they could improve their relationship with God and create fraternity. He reminded them that they should always follow the path of Jesus by not giving in to temptation. The Pope also sent a special message to the seminarians. Se voi non avete Gesù al centro, ritardate l'ordinazione. Se non siete sicuri di che Gesù è il centro della vostra vita, ma aspettate un po' più di tempo. During his impromptu speech, the Pope asked the religious to avoid diseases such as worldliness or gossip. È il terrorismo delle chiacchiere, perché quello che chiacchiera è un terrorista che butta una bomba, distrugge e lui è fuori. Before leaving, he prayed the Our Father, kissed the relic of Saint Januarius, and said the blessing with it in hand. And then the solidified blood became liquid. Segno che San Gennaro vuol bene al Papa, che è napoletano come noi, il sangue è metà sciolto già. And in that moment, the blood wasn't liquid at all. With humor, the Pope made this recommendation. Si vede che il santo ci vuole a metà. Dobbiamo convertirci un po' più tutti perché ci voglia più bene. The phenomenon of the liquidification of the saint's blood has not happened in the presence of a pope since 1848. John Paul II and Benedict XVI did not do it during their visits. So, kita nyo mga kapatid, yung yung dugo niya nag-liquefy. So, 3rd century pa po yun, pagbisita po yan ni Pope Francis, no? So, pagbisita ni Pope Benedict at Pope John Paul, hindi nag-liquefy yun. Pero naamay sila dahil nag-liquefy sa pagbisita ni Pope Francis, no? So, patuloy tayo. Yan po ang isa sa mga milagro ni Saint Januarius, no? And then, sabi niya dito, milagro, no? On 3 occasions during the year, including September 19, his feast,
blood miraculously liquefies. This event has been observed and recorded for centuries and is considered a sign that of here, Naples. May saying siya dito, ang ganda. If my blood liquefies, let it melt hardened hearts into living faith. So kung maging maliquify yung dugo ko, sana ito po yung mag-melt sa mga matigas na mga puso into living faith. No? To die for Christ is not the end, but the beginning of eternal witness. Wow, ang ganda, no? Sabi niya, if even the bees remain silent, hindi sila kinain eh, my heart will roar with the name of God. The blood I shed is not mine alone. It belongs to the church I love and serve. So yan po ang storya sa buhay ni Saint Januarius. Saint Januarius pray for us to obtain courage in facing different struggle, mga kapatid. Okay. So fight Maria at accept thee with a humble heart. God bless. Magmimisa na tayo.